Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa ating munting channel Pinas News Review, kung saan re-reviewin po natin ang mga mahalagang balita dito sa Pilipinas. Mga simpleng komento sa mga issue dito sa Pinas. At eto nga mga kababayan, lagot bistado na just in breaking news. Nagkabulabog na. Nako, Abante Bumwelta, Espia Bistado. Yan mga kababayan ang ating alamin at bibigyan ng komento. Mula po ito kay Balitang Pinoy TV. Nasa description po ang full video link ng video nito. Subscribe na po kayo. At kung bago ka pa lang at di pa po napag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe at i-click na rin po ang bell notification para updated ka po sa lahat ng ina-uploads nating reaction video. At ito na nga mga kababayan, bago po natin muling pakinggan, panoorin at bigyan ng komento ang video ito. Ito, may share lang po ako sa inyo mga kababayan. Patungkol po ito kay Abante itong si Abante mukhang natatakot at parang minamind condition, no? Yung mga Pilipino about dito kay Vice President Sara Duterte. Yan po, bigyan po natin ng reaction yan maya lang, okay? Alright, at ito pa mga kababayan, si Mayor Baste Duterte, may pahayag na naman patungkol po sa administrasyon ni PBBM. So, bigyan rin po natin ng komento yan mga kababayan. At ito pa, BP Sara, talaga naman. Si BP Sara ay hindi talaga tinitigilan, no, ng Kongreso. Hindi po tinitigilan ng Kongreso ang ating Vice Presidente. Alamin po natin kung ano itong sinasabi nila, no? Bago na namang ito. Pero para sa atin, hindi naman to bago kasi simula ng simula, Kongreso talagang tinitira naman yung BP natin, di ba? Eto mga kababayan, unahin na po natin itong si Abante. Eto mga karibin natin, si Abante mukhang natatakot kay BP Sara. Eto, pakinggan po natin. Paano kung lumakas uli yung mga Duterte after the 2025 midterm elections? Paano kung siya yung likely maging presidente? Sigurado pakabalikan kayo. Yeah, I mean, that's a possibility, no. You cannot discount politics in this, no. In fact, I was talking to one congressman, kaalyado din ni Vice President Sara. Sabi niya sa akin, politics lang to eh. Ibig sabihin, so yan mga kababayan, parang sinasabi ni Abante dito sa mga Pilipino, sa ating lahat, no, sa mga Pilipino na parang babalikan sila ni BP Sara kapag nanalo itong Vice Presidente. Well, we are pretty sure na mananalo naman, pero ang problema lang, no, kung bibigyan ba ng panahon ni BP Sara mga katulad ni Abante ng oras. Sa dami po ng nagagawang ginagawang problema ng administrasyong ito, I think yung susunod na administrasyon po ay mas maraming re-resolvahing problema. At wala po sa pag-iisip ng mga Duterte ang bumawi, no? Sa palagay niyo po ba kung pinatulan lang ng dating Pangulong Duterte yung nakaraang administrasyon, di ba? Napakarami pong kabulistugang ginawa, mga anomalya nung nakaraang yung nauna pa, no, yung Aquino administration. Pero hindi po yung pinansin ni dating Pangulong Duterte. At I think, mga kababayan, this is my opinion only, mga kababayan, na hindi ito papatulan ni BP Sara. Kasi ang ating butihing Vice Presidente, ay magpo-focus yan sa present mga kababayan, no? Sa kung ano man ang kinakaharapin ng Pilipinas sa pagdating, no, ng pagkakataong siya naman po ang maging presidente. Kaya ito, malabo po itong sinasabi ni Abante mga kababayan na baka siya ang balikan. Well anyway, kung balikan ka naman, you deserve. Diba? Kung balikan ka na ni BP Sara, you deserve. You deserve it, Abante. Bakit? Sa ginagawa mo pala ngayon kay BP Sara, sa palagay mo ba, you don't deserve na i-criticize pagdating ng panahon?
'Di ba? Ngayon pa nga lang nakikita na may pagkakamali. So panahon lang po 'yan. Panahon nyo po ngayon eh. Nasa panig po kayo ng administrasyon ngayon kaya galingan nyo na lang. Congressman Abante, galingan nyo na lang para pagdating ng panahon, pag kayo naman po, may maisasagot kayo. Tingnan natin kung makasagot ka rin, di ba? Kung makakasagot ka ng yes or no. Yan. Diyan ka kasi mahilig eh. Gusto mong isagot lang yes or no. Ano ka ba? Hindi naman elementary yung tinatanong mo eh. Di ba? No, ito mga kabayan. Tama na po tayo kay Abante, no? Ito si Mayor Baste. Ito may ano na naman, no? Ay sabi po ni Mayor Baste. Ano nga ba ang napatunayan nila? Yung nila po, yung tinutukoy yung yung administrasyon mga kabayan, yung Marcos administration sa kanilang mga ginagawa. Yan napatunayan lang nila na ganitong klase sila mamuno. Gagamitin nila ang pulis tulad ng ginagawa nila sa KOJC upang ipakita ang kanilang otoridad at kapangyarihan para sirain ang mga sa tingin nila ay kalaban nila. Nako. What do you think mga kababayan? Totoo ba ito? Itong sinasabi ni Mayor Baste. Mukhang totoo eh. Kung i-justify lang natin, no? Mula Congress, sa Senado, at maging yung mga local, di ba? Marami po silang marami silang sinuspinde na mga local officials wherein kapartido po ng or kumakampi dito sa mga Duterte, like yung sa Maisog, di ba? Sa mga Maisog rally. Doon pa lang makikita na po natin, from local to national. Yung tirada nila puro Duterte po yung kanilang mga, diba, kung hindi man Duterte, kaalyado ng mga Duterte or supporters ng mga Duterte, yung kanilang mga, kumbaga sinisikil, no, yung mga karapatan. Like for example dito po sa KOJC, no? Wherein opinion ko lang po ito. Sa bagay, sinabi na po ito ni Vice Presidente, na itong mga KOJC members ay bumoto po ito kaya PBBM, di ba? Bumoto po ito kay PBBM kaso dahil din kay BP Sara. Pero at least bumoto sa kanya, di ba? Yun yung hindi bumoto, tinutulungan niya. Ito po kaya ang bumoto sa kanya, mga kababayan. Well, anyway, ano sa palagay nyo dito sa sinasabi ni Mayor Baste? Ano ba yung napatunayan ng Marcos administration? Mukhang wala pa naman, no? Wala pang parang like Atay Digong, diba? Marami po siyang napatunayan na kayang gawin, no? Ang dito naman sa administrasyong ito, puro kasalungatan po yung nangyayari. Yung mga sinasabi po ay parang binubudol lang tayo. For example, yung 5,500 flood control projects na hindi naman po nakikita ng sambayan ng Pilipino. Ano pa, yung bigas. Ano pa, yung sinasabi nilang umuunlad na ang ekonomiya ng Pilipinas. Pero patuloy pa rin naghihirap yung mga mahihirap, di ba? Hindi natin alam kung ano po yung factor ng research nila, no? Kung bakit pataas yung result ng ekonomiya wherein meron po tayong inflation, di ba? Well, anyway, basta ang sinasabi dito ni Mayor Baste, ano ba ang napatunayan nila? Mukhang wala pa naman silang napapatunayan di ba? Ayan po mga kababayan. Comment nyo na lang po yung ano nyo komento. Eto pa. Ito mga kababayan, OBP tried to stop COA's report on 125 million confidential fund claims lawmaker mga kababayan. Nako, ito na naman mga kababayan, may kongresista na naman po. Ito allegedly. Bakit mayroong allegedly? Diba kapag kongresista ka mga kababayan, you should be firm, diba? Dapat yung sinasabi mo ay pawang katotohanan lamang at meron ka pong ebidensya. Di ba? Patunayan nyo, wag nyo pong sabihin, the Office of the Vice President allegedly advised the Commission on Audit. Kung tanungin nyo ng Commission on Audit na hindi pala, di ba?
Oh. Against complying with the Committee on Appropriation, no? Na isubpina po for disallowance and audit of the confidential funds of the Vice President. So yan mga kababayan, ha? Paano ninyo nasabing yan, nadidiktahan ni VP Sara ang COA? Hawak ba ng Office of the Vice President ang COA or under ba ni Vice President Sara Duterte ang COA para siya sundin yan. Para siya sundin na wag mag-comply diyan sa sinasabi niya subpinang yan, di ba? Oh, tanong lang. May power ba si VP Sara para kontrolin ang COA? Baka mas kontrolado pa ng presidente ang COA, di ba? Oh. Mga kababayan, isip-isip naman po kung, di ba? Oh, dito pa lang sa mga statement nila, parang wala na eh. Wala sa hulog eh, di ba? Sa question pa lang natin, di ba, na kung hawak ba or kontrolado ba? May kapangyarihan ba ang ating vice presidente to control, di ba? The COA. Which mga kababayan, mas power sa akin kasi mas powerful po ang presidente na mag-control sa COA kaysa po sa sa vice presidente. But COA is an institution, no? Na parang COMELEC din yan di ba? Parang COMELEC din ang COA Meron po sariling institution yan na walang makakapagmando kung di sila lang. Kasi kapag minanduhan po yung COA or may galing sa itaas na magkokontrol sa COA, magiging useless po yung audit na yan, di ba? Kaya mahirap pong paniwalaan itong sinasabi dito itong lawmaker. Sino kayang lawmaker ito mga kababayan? Tingnan nga po natin. Try lang natin kung makita natin dito sa report na ito kung sino itong lawmaker. Paano binablind item pa mga kababayan. No? Ito. Tingnan niya natin. Ito, Batangas. Ito pala Batangas Representative Jervil Luestro. No? O yan, siya po yung sinasabing lawmaker mga kababayan. O wag nyo na pong blind item. May pangalan naman pala So yan mga kababayan, ito. Anong masasabi nyo dyan? Paniniwalaan ba? Dapat ba nating paniwalaan itong lawmaker na ito? Nagsasabi na pinapastop ni VP Sara yung COA's report. Ako naman. Well, anyway, ano naman po inyong opinion? Comment na lang po sa baba. At ito na nga mga kababayan, sama-sama at sabay-sabay po natin pakinggan. Panoorin at bigyan ng komento ang video ito. Ito na po. Okay, mamaya ipapakita natin yung video na yan, okay? Na sapol, huling-huli sila dito. He dressed like the kapulisan, okay? Na hindi naman siya talaga pulis. Pero pinasuot siya ng parang pulis. Okay? At nag-video doon. At nahuli ng mga taga-SMNI at mga taga-KOJC. Narito ang Balitang Pinoy TV. So ayan. And we are live ngayon sa ating YouTube channel. Medyo tinisipon po tayo ngayon, no? At very makati yung aking ilong. So pagpasensyahan nyo na, no? By the way, I'm eating, guys? So yan mga kababayan, medyo mahina po yung internet Pasensya na po kayo. Toblerone, no? Chocolate para pa-energize naman natin sa konti sa ating katawan. So, anyway, napalive tayo ngayon kasi may bago na namang mga kumakalat na balita at nagtitrending. Ang unang-una dito, ang ating pag-uusapan ay itong ang interview ni
Representative Abante, no? Na sinabi niya, posible raw na itong si Vice President Inday Sara Duterte, posible raw na dahil dito sa mga asal raw ni VP Sara during the hearing, posible raw na maging zero budget ang Office of the Vice President. Tingnan nyo, kung makaasta, kung makapag-comment sila ng ganyan, akala mo kung sino, di ba? So yan, pag-uusapan natin yan, itong si Abante, ha? Kasi ini-interview siya ng One News at nagmamagaling, di ba? Sabi nga ni VP Sara, kung ayaw mo sa mga sagot ko, kung hindi mo nagustuhan, wala ka nang magagawa. Yan, di ba? At least, sumasagot si VP Sara. Di ba? Kitang-kita naman sa taong bayan na ikaw po ay balimbing. Takot kayo sa amo nyo. Takot kasi baka ayaw kayong bigyan ng mga budget, di ba? Kaya todo kayo ng kampi, todo kayo. At maganda itong question and answer dito, interview niya. Kasi ikino-compare, bakit ngayon nyo lang siya kino-question dito sa kanyang budget proposal noon, di ba? Hindi nga umabot raw ng 22 minutes na approve na yung budget ni VP Sara. Pero ngayon, bakit ang dami-dami nyo ng mga sa kanya? So yan, pag-uusapan natin yan. Kasi sabi niya, si VP Sara raw ang nagbago. Si VP Sara ang nagbago o kayo ang nagbago? Di ba? O yan. So, what's the point kung magbago si VP Sara, di ba? Ibig sabihin, pag magbago na yung dito nga, nabubuking niya sila, di ba? Dahil nagbago si VP Sara. O, nagbago po siya kasi against na po siya sa administrasyon dahil nagbitiw po siya sa Department of Education. Ngayon, mga kabayan, nahuhuli po sila sa sarili ng bibig. Dahil ba nagbago si VP Sara ng papakitungo dito sa administrasyong ito? Ay, magbabago na rin yung proseso ng pag-approve ng budget. O di ba nahuhuli sila, mga kabayan, sa sarili ng bibig? Na meron talaga silang sinusunod na script. Scripted po kasi kaya yan. Wala nang naniniwalang Pilipino sa inyo dyan sa Kongreso. Dahil sa ipinapakita nyo no? Dahil sa mga sinasabi ninyo. Kaya, yan. Kaya mga kaubayan, naniniwala pa ba kayo dito sa Kongreso? No? Na si VP Sara daw ang nagbago. Oo nga, nagbago si VP Sara. Pero ang point dito, dahil ba nagbago na si VP Sara ay mag-iiba na rin yung proseso o ang deliberasyon ng kanyang budget? Bakit kay VP Lenny hindi naman ganun nung wala tayong nabalita ang ganitong klaseng yun, opposition na opposition ngayon, mga kababayan, no? Pero ina-approve within 2 minutes, 3 minutes, approve agad. Dinagdagan pa yung kanyang pondo. Sinuggest pa na magdagdag ng pondo si VP Lenny, di ba? Nakikita niyo po yan sa mga post ngayon. Comparison sa budget deliberation ni VP Sara ngayon at budget deliberation ng Office of the Vice President noong kapanahunan ni dating Vice President Leni Robredo. Diba? Well, anyway mga kababayan, ano man po ang inyong opinion, reaksyon patungkol po sa video ito, i-comment lang po sa baba para at least alam po ng ating mga kababayan ang inyong pong opinion patungkol dito, right? Maraming salamat po.